Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hans Magdurulang ng Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene dito sa Quiapo, Manila. Samahan niyo po ako at pagnilayan natin ang ebanghelyo natin sa linggong ito, sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, wag po nating kalilimutan na bahagi po ng ating pagsisisi, ng ating pagbabalik loob ay ang pangungumpisal. Pero bago tayo makapagbalik loob, kailangan nating magkaroon ng kababaang loob. Walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. At ito ay yung pagtanggap natin na merong dapat itama, na merong dapat ayusin, na merong dapat linisin sa atin. Acceptance. At ito po ang una nating dapat na matutunang gawin. Ito sana ang una nating ipagdasal sa Kwaresma na ito, sa Lent season na ito, yung humility. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Nung nagsisimula po ang pandemya, natakot po ang maraming tao. Akala nila end of the world na. Akala nila katapusan na. Good thing, Pope Francis gave us a beautiful reflection. Sana nagbigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang pagsubok ng pandemya. Sabi ni Pope Francis, this pandemic is not a judgment of God, but for us to judge, which is essential and not. Hindi tayo tinapos. Inayos tayo ng Diyos. Sana nga. Sana hinayaan mong ayusin ka ng Diyos sa 3 taon na iyon. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, muli nating narinig ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, transfiguration of the Lord, doon sa bundok, na kung saan nakita ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Kristo, na nagliliwanag ang kanyang mukha at puting-puti ang kanyang kasuotan. Ipinakita ni Kristo, ito ay isang pangitain ng Panginoon sa kung ano ang sasapitin, hindi lamang niya, kundi ng mga taong mananatiling tapat sa Kanya. Kung maniniwala tayo at kung hahayaan nating baguhin ng Diyos, lalo na ngayong Kwaresma, ang ating sarili, at tayo ay tulungan ng Diyos at hayaan mo na tanggalin ka ng Diyos sa isang maling relasyon, sa isang masamang gawain, ito ang iyong sasapitin. Magliliwanag ka. Puputi muli ang iyong buhay mula sa pagkakalugmok natin sa dilim ng kasalanan, sa rumi ng kasalanan. At walang imposible. Araw-araw, kayang gawin ng Diyos yan kung hahayaan mo siya. Kaya nga sa panahon ng Kwaresma, iniimbitahan tayo. Hindi para bilangin lang natin ang mga kasalanan natin. Hindi para tanggapin lang natin ang mga kasalanan natin. Pero dapat, hinahayaan natin na tanggalin tayo ng Diyos. Iligtas tayo ng Diyos mula sa ating pagkakasala, mula sa ating pagkakamali. Sabi nga nung aking magandang nabasa, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Hindi sapat na iniyakan mo lang. Dapat, inalisan mo na ang gawaing masama, ang bagay na mali. Saint Mother Teresa of Calcutta said, allow God to use you without consulting you. Ang hirap, no? Kasi hindi pwedeng, Lord, babaguhin ko na po ito. Ito po, pwera lang ito. Hindi ko pa kayang tanggalin ito. Allow God to change you without consulting you. Mga kapatid, sa linggong ito, ilang araw pa, ilang linggo pa, bago natin ipagdiwang ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Kristo laban sa kasamaan, kasalanan at kamatayan.
Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos? Kaya nga, walang imposible. Araw-araw, bibigyan at bibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon para magbago at maging mabuting tao. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Ako po si Father Hans Magdurulang mula dito sa Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene, Quiapo, Manila. God bless you po.